Hello po sa inyo, kumusta po kayo? Ito na naman po ako, si Master Galen para magbigay na naman ng dagdag kaalaman sa inyo sa larangan ng medical health. No? Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa hot compress at yung cold compress. So marami kasi sa atin na nalilito kung ano ba talaga ang tamang gamitin at kailan ba to nararapat gamitin at ano-ano bang mga naidudulot nito sa ating katawan kung gagamit tayo ng alinman dito sa dalawa. So para po mabawasan ang inyong pagkalito, yan po ang pag-usapan natin ngayon. Kaya panoorin nyo po. Hot compress versus cold compress. Kailan ba natin gagamitin at paano ba natin to isasagawa at ano-ano ba mga kondisyon na maaaring paggamitan ng mga ito. So talakayin po natin ang isang example. Halimbawa po, nagkaroon tayo ng injury, no? Ano pa ang i-apply natin talaga? Hot compress ba o cold compress? Ito po ang tatandaan nyo, no? Sa acute stage po, yung pag sinabing acute, ito po yung bago pa lang, no? Kakapangyari pa lang. So, pag wala pa pong 48 hours, wag muna po tayong gagamit ng hot compress. Ang lagi po natin uunahin na gagamitin ay ang cold compress. Bakit ba cold compress? Cold compress po kasi para maiwasan natin na magkaroon ng inflammation o yung pamamaga. Kasi po ang tissue natin o ang katawan natin, natural reaction niya yan. Pag na-injury po ang parte ng katawan natin, magkakaroon po ng pagre-repair doon sa parting na injury, no? So magkakaroon po doon sa parte na yon ng pamamaga or yung inflammation. So para po maiwasan natin na masyadong mamaga ang parting yon, kailangan po mag-apply tayo ng cold compress. Bakit ba cold compress? Kasi po ganito po yun, no? Pag in-applyan mo po ng cold compression, ang mangyayari po ay kikipot po ang daanan ng dugo, no? So magiging limitado lang po ang pagpunta doon ng mga selula na nagkakos ng pamamaga. Kasi po syempre pinakipot po yung daanan, no? So, ganun po. Kasi yun po ang function ng cold. Pag nag-apply ka ng cold, vasoconstriction po yung mangyayari. O yung kikipot po yung daanan ng dugo. So, malilimitahan po yung pagpapadala doon. No? So, pero hindi pa rin maiiwasan na mamamaga pa rin po yun. Pero hindi po grabe. Kasi po, nalimitahan mo dahil pinakipot mo nga yung daanan. Then, kung nakalampas na po ng mga 48 hours po, so mga 2 araw po yan, no? That's the time na mag-a-apply na po tayo ng hot compress. Bakit hot compress na hindi na natin itutuloy yung pag-apply ng cold compress? Kasi po nandun na, no, nag-cause na ng pamamagayon. Kasi syempre kahit pumipot lang naman yung daanan ng dugo no. So syempre magkakaroon pa rin ng mga inflammatory cell, makakalusot pa rin doon para mag-cause ng pamamaga yung parte na nagkaroon ng injury. So pag namaga na po yun, ang gagawin na po natin, apply na po tayo ng hot compress para po yung pamamaga doon, mai-wash out natin doon sa area na yon, no? Kasi ang gagawin naman po ng hot compress, paluwagin yung daanan ng dugo natin. So, magkakaroon ng vasodilation na tinatawag doon. So, kung maluwag yung daanan ng dugo natin, madaling mailalabas natin po yung inflammation doon at yung mga pain metabolites din na tinatawag. So, yung mga pananakit po ng na-injury na parte, mababawasan din po yung pananakit. So, wag po kayong malilito, no? Ito lang po lagi nyo tatandaan. Pag within 48 hours, cold compress po lang po ang i-apply dyan, no? Mga 15 minutes. Tapos po, pag nag-a-apply po tayo ng cold packs or cold compress or mapahat man yan, wag natin direktang ididikit natin sa balat natin, no? Doon sa parte na na-injury, no? Kasi maaari po yan magkaroon ng kung sa cold compress, maaari po magka-frostbite po yan, no? Tapos kung sa hot compress naman, maaari masunog yung balat nyo dyan, no? Maglapnos yan, no? Magkaroon ng blister. So, wag direkta, no? Ang gagawin nyo po, kumuha po kayo ng towel, ibalot nyo po siya doon para bago nyo siya idikit doon sa parte na injury. At idagdag ko rin po, during the stage ng pag-a-apply ng cold compress or cold packs, mas maganda na pagkatapos nyo pong i-cold packs po yun or i-cold compress yung parting na injury, i-bandage nyo po, no? So,
pinigilan nyo ng makapagpadala doon ng inflammatory cell doon sa parting na injury. Tapos po, pagkatapos mo nung babandage nyo pa, no? So, mas mapipigilan niya yung pamamaga. So, hindi po mamamaga masyado yun. Tapos po, i-elevate nyo po, no? I-elevate nyo, no? Halimbawa, matutulog na kayo. Dapat elevated yung parte na na-injury. Halimbawa, kunwari, nagkaroon kayo ng injury sa paa or sa ankle nyo po. So, kailangan po elevated yun, no? Kung nakahiga kayo, mas maganda yun nakapatong sa isa o dalawang unan. Kasi po, syempre, yung pagdaloy ng dugo doon, malilimitahan, no? Hindi masyadong grabe yung pupuntang inflammatory cell doon. Kaya kailangan po medyo elevated. So, talaga mapapansin nyo po na after 48 hours po, hindi po yan grabeng mamamaga, no? Hindi, unlike po nung mga na-injury ka, tapos pinabayaan mo lang, hindi mo prinotektahan, tapos po hindi mo in-ice pack or kinold compress, makikita mo po, habang tumatakbo ang oras, pamaga ng pamagayan, sobrang magang-maga yung parte na na-injury sa'yo. At bukod po sa pamamaga, ang naidudulot din po yan, matanggal po yung sakit na nararamdaman ng na-injury na parte. So, kung bago pa lang po, yung cold compress po, magkakaroon po yan ng numb effect, no? So, medyo mamamanhid. So, malilesen po yung sakit ng parte ng katawan na nagkaroon ng injury. At yung hot compress naman, ganun din po, maaari din po makapagpatanggal yan o makapagpabawas ng sakit na nararamdaman doon sa parte na nagkaroon ng injury. Sa pamamagitan po ng pag-wash out ng pain metabolites na naipon doon sa parteng namaga, no? So, ganun po. Para sa kumpletong talakayan, abangan nyo po ang popost ko na to na mas detalyado, mas kumpleto. Abangan nyo po ang posting. Doon po tatalakayin natin kung saan hindi pwede yung cold compress, yung hot compress, saan hindi pwede, anong kondisyon ng katawan, sino ang mga hindi pwede nun. So, lahat po yan tatalakayin natin, hihimay-himayin po natin yan na mas napakadetalyado. Sumunod po tayo sa mga guidelines na pinatutupad ng IATF na para po sa ating kaligtasan, no, sa panahon ng pandemya. Para po hindi po talaga ito kumalat. So hanggang dito lang po. Kita-kita po tayo sa follow-up video po sa YouTube channel. Hanggang sa muli po, Master Galen. Paalam.